Ayan, what's up and welcome back dito sa channel natin mga kapitbahay. No? So, eto mga kapitbahay, may isi-share ko sa inyo. No? Eto mga kapitbahay, meron tayong literal na kapitbahay is meron siyang binigay sa akin kasi ano sila, MacBook user sila. And then, nakabili na sila ng MacBook, yung M5, tsaka yung Mac Mini ulit na nakabili sila ng bago. Ayan, ang scenario mga kapitbahay, meron siyang Mac Mini na luma na yung dual core, which is yung 2 CPUs, 4 threads. Yan. Medyo lumang-luma na to. Kaya, ang sinabi po niya sa akin, Sir, itatapon ko na to. So, gusto mo bang manahin? Ayan. So, naisip ko na kapag mga ganun kasi mga MacBook or mga Mac old version na, hindi na sa supported ng mga latest OS ngayon ng MacBook, di ba? Wala nang update. Para ano na siya, phase out na siya. Kaya nag-decide ako, naisip ko na tinan ko kung pwede natin lagyan ng Linux, which is ito yung Linux Mint. Ayan. So, tininan ko siya. Ayan, ito siya. Ito siya mga kapitbahay. Mac Mini to. Ayan, Mac Mini. Ayan. Napakaganda, napaka-solid kasi ng ano nito, ng casing at saka yung loob. Binuksan ko na to, which is napakalinis pa rin at saka napakaganda pa rin ng performance. Ang problema lang nito, kaya nila itatapon na kasi kapag ino-open nila, sobrang bagal na. Ayan, so, chinek ko siya. Bakit sobrang bagal siya? Kasi binigay na niya sa akin. Kasi itatapon na nga niya. Sabi ko, manahin ko na lang. Kasi Mac Mini to eh. Ang ganda ng solid talaga to. Ang tibay na ito. Kaya, ang ginawa ko, binuksan ko. So, 2009 model pa ata to. So, nung tiningnan ko, mga kapitbahay, kaya sobrang bagal. Dahil dito, naka-hard drive pa siya. Ayan, tinry ko siya. Ayan, tinry ko tong palitan. Tinry kong palitan ng SSD. Tapos, ininstallan ko ng Mac OS na Sierra. Hindi na siya tinatanggap. Tinry ko na rin siya ng yung Lion. Ayan, tinry ko na rin. Kaso, kapag kinokonek ko sa internet, mag-i-install na siya. Ano siya? Sinasabi niya, cannot contact the server. So, ibig sabihin, pinace out na, hindi na ito ata registered dun sa Mac, kaya hindi na nagtutuloy sa internet yung installation niya. Alam nyo naman niya, yung Mac, kapag nag-i-install ka is dapat nakakonect sa internet, diba? Kasi may mga dina-download siyang patch dun mismo sa website ni Apple. So, eto, ayaw na magtuloy. Kahit installan ko siya ng offline installer, hindi na siya nag-update, ayaw na niya mag-install. So, dahil sa sobrang bagal, dito, naka-hard drive pa siya. Ang ganda nito. Ayan o, ang ganda ng fan, ang linis pa sa loob, ang lakas ng wifi. Tapos, eto, dual channel yung memory niya, which is 8 gig. So, DDR3 pa to, lumang-luma. Pero, 4 gig isa, so nasa 8 gig. So, kung gagamitin mo lang naman, naisip ko kasi na dito sa PC ko, palagi akong nakaupo. Nanonood ako ng YouTube or nag-update ako ng YouTube or nagpa-browse. So, alam naman natin na gaming PC to. Minsan kasi nakakatulog ako nakabukas, naiiwanan ko. So, nag-decide ako na kunin to. Lalagyan natin siya ngayon ng Linux Mint para in case na ang gagawin lang natin is browsing, Facebook, YouTube, panood, or copy files, ito yung gagamitin natin. Titingnan natin, kasi ito, may SSD na to sa loob. Pinalitan ko na siya. Ayan, nasa loob na yung SSD. Tapos, kasi tinry ko na siya installan ng Mac OS, pero ayaw na niya magtuloy, kaya nag-decide ako na installan na lang ng Linux Mint. Pwede mo rin installan to ng Ubuntu, pero yung Ubuntu kasi medyo mataas yung requirement. So, si Linux Mint parang light lang. So, kayang-kaya nito yun. Kaya, let's go. Installan natin ng Linux Mint. Titingnan natin kung mag-run dito yung Linux Mint na to gamit yung USB boot drive. Let's go. Ayan, napakadali lang i-download nito mga kapitbahay. Punta ka lang dito sa linuxmint.com. Tapos, ayan, ito download mo. Latest po yan, no? Latest Mint 22.2. Yan, download mo lang. So, dahil na-download na natin yung sa atin, pag pumunta ka rito sa download, yan, andito na po siya. Bali, ano to eh, nasa 2 gig something or 3 gig. Yan, pag tinownload mo yan, nagdedepende po yun sa bilis ng internet mo. Tapos, yan, kapag na-download mo na yung ISO, basic lang, download ka lang ng Rufus, tapos, yan, select mo lang yung device mo, yung USB mo, tapos ISO, select mo, which is yung Linux Mint natin, ayan. Tapos, pag na-select mo na yan, start mo lang. So, dahil na-burn ko na sa USB, okay na yan. So, ready na tayo para i-install yung Linux Mint natin dun sa ating Mac Mini. Alright? So, ayan. So, let's go. Punta tayo dito sa PC natin. I-install natin. Ikakabit muna natin temporary yung monitor natin na to. Alright? Let's go. Ayan mga kapitbahay, nakasetup na siya. Ito na siya.
Nandito na rin yung USB natin. So, ibuboot natin siya ngayon. So, ito mga kapitbahay, konting kaalaman, no? So, kunwari may Mac Mini ka or may MacBook ka, kung gusto mo i-upgrade yung OS, alam naman natin na kapag sa Windows, diba, kapag kunyari magre-reset tayo, doon lang mismo reset. So, ito, mga bagong Mac Mini, pindutin mo lang ng matagal to, yung power button, may lalabas na option doon. Pero pag mga luma or hindi ganun ka latest pa, ang option po nun para lumabas yung internet update or parang option na para lalabas kung gusto mo siya i-upgrade is yung Command R. Dito sa keyboard ng Mac, sa Command R. Pero pag kunwari Windows keyboard ang nilagay mo is Windows logo taka R pa rin. Alright? So kapag gusto mo naman mag-select ng boot option pagdating sa Mac is yung option na option na tab or keys dito sa keyboard. Pag inon mo, pindot mo agad to, lalabas yung option dito kung saan mo siya ibubot. Okay? So, ganun sa Mac. So, dahil nga naka-Windows keyboard tayo, so, ang option dito is yung Alt. Alright? So, let's go. I-power on na natin para ma-select na natin USB, ibubot natin sa Linux. Right? So, pindutin lang natin yung Alt, tapos pindutin natin yung power ng isang beses. Ayan. So, ito pala mga kapitbahay, dahil nga pinalitan ko to ng SSD, tinanggal ko yung sensor ng fan dito sa casing, which is kung yung maririnig nakaano yan, yung fan niya hindi siya umiikot ng mahina muna, mabilis na agad kasi nga yung sensor tinanggal ko kasi sumasabit dito sa SSD drive. So tinanggal ko, pero okay lang yun, mas maganda yun para hindi uminit kasi lalakas lang po yung kanyang fan yan kapag naramdaman niya na mainit yung katawan niya. So eto, malakas agad kasi nga tinanggal ko yung sensor. Yan. Pinindot ko yung Alt, so lumabas yung USB natin. Alright? Ayan. So, ang nakalagay dito is EFI boot. So, ito yung USB natin. So, click mo lang yan. Ayan. So, ayan. So, start Linux Mint 2022. So, enter lang natin. Ayan. So, ganda. Lapit pa natin yung camera para kita nyo. So, sana mag-boot siya. Medyo matagal siya. Ayan. So, ayan na siya. Lumabas na yung Linux Mint. So, sana magiging okay to para hindi na natin gagamitin to para magkaroon tayo ng browsing PC lang. Kasi ito yung gaming PC natin is medyo malakas to sa kuryente. Kaya, pag matagalan, medyo masakit sa bulsa, no? So, hindi katulad nito, mababa lang yung power consumption nito. Kaya nga tinawag na Mac Mini, diba? Kaya, okay to. Kaya, let's go. Install natin tong Linux Mint na to. So, kukunin natin yung internet. Baka kailangan nito ng internet. Lalagyan natin mamaya pag nanghingi. So, ayan na siya. Installing na siya. So, lalagyan natin ng internet. So, kagandahan nito mga kapitbahay, kahit lumang-luma na to, so gigabit pa rin yung kanyang LAN port nito. Kaya, goods na goods to. So, ito yung gusto ko kasi Linux Mint eh. Ang ganda ng kulay. SD. So, ayan na. Working na agad. So, dapat, pinipray ko lang na dapat ang wifi nito is gagana rito. Hindi na natin kailangan mag-install. Pero kung hindi man, so madali lang yon, madali lang hanapin. Yan, kung nyo papansin, lumabas na agad yung Linux Mint. So, hintayin lang natin na may lumabas dyan na install to this, ayan. So, uy, nakita niya yung Bluetooth. Nakita niya yung Bluetooth, pero yung wifi, internet connection is active na agad. So, ayan, kung yung mapapansin mga kapitbahay, may nakasulat dito. Ayan, Ayan. Lalabas na yan. Ibig sabihin, nag-boot na yan sa USB. So, ang gagawin mo, i-install mo siya mismo sa hard drive. So, double click mo to. Right? Wait, double click natin. Install Linux Mint. Ayan. Kasi baka mamaya, malito kayo. Akala nyo na-install niya. Hindi pa. So, binut lang niya yan sa USB. Parang si USB ang naging hard drive niya. Tapos, kailangan mo pa siya i-install mismo sa pinaka-drive ni Mac Mini. Ayan. So, ayan si Mac Mini natin. Right. Hintayin na lang natin. So, nag-i-install na po siya. So, try natin mamaya hugutin to. Tingnan natin kung nabasa yung wifi niya. Subukan niya natin. Ayan.
internet. Ayan, nabasa yung Wi-Fi. Wi-Fi network. Tingnan natin. So, ayan, nabasa yung Wi-Fi. Mamaya na natin ayasin yan. So, lagyan muna natin. Ayan na siya. So, medyo kakaiba yung kulay. Lagyan natin. Siyempre, English. Continue. Ba't yun yung kulay ng monitor ko? English US. Tapos, ito, English US. Continue. Purple na purple Medyo may kabagalan lang siya eh. Siguro dahil nga Pero para sa akin, mabilis na yan, no? Maganda kasi to, yung Mac Mini na to. Ayan. Matibay. Sobrang liit. Pwede mo atang dalhin to kasi magaan lang siya. Basta may monitor ka lang, naka-HDMI na rin po siya, kaya maganda. Ayan. So, ang sinasabi niya rito is install media codec. So, install natin yan para kunwari mag-play tayo ng mga videos, pwede. So, dahil may internet na rin siya, ang ganda, nabasa yung Bluetooth, nabasa na rin yung Wi-Fi. So, wala tayong magiging problema. Ang sinasabi niya rito, erase disk and install Linux Mint. This will delete all your programs, documents, photos, music. So, okay lang yan kung hindi mo naman kailangan. So, go ka lang. Install now. So, may erase yung so, sinasabi niya is, the partition tables following device as changed. Ayan. So, okay na yan. So, continue mo lang. Default mo lang. Pwede mo namang baguhin ito mamaya after mo ma-install. Ayan, so, dyan po pala, dahil nga, di ba, ang sinasabi nila is yung Windows 10 pababa is wala nang support. So, kunyari, meron kayong mga PC na luma na hindi na compatible, pwede mo lagyan ng Ubuntu desktop or Linux Mint. Kasi, high-tech na rin yung mga Linux desktop ngayon kasi halos lahat nandito na rin. Doon nga sa Ubuntu na latest na desktop, pwede ka nga maglaro ng ng games. Pwede ka doon. Yung Steam, pwede ka mag-install, pwede ka maglaro. So, eto, select mo lang Manila. Tapos, your name, lagyan natin name natin, Marvin. Okay, Marvin Mac Mini. Marvin password, so lagay natin muna simpleng password lang. Fair. Ayan, login automatically, require password to login, okay? Ito actually may kasama tong monitor na binigay, hindi ko lang ginagamit kasi wala na akong mapaglagyan. So medyo masikip yung lamesa ko, isang malaking monitor lang pwede. Ang gagawin ko siguro na lang dito is bilang ko na lang ng bagong keyboard tsaka mouse para hindi ko nagalaw-galawin tong isa kong desktop. So ilalagay ko lang to sa ilalim. Napakadali lang nito linisin kasi yung exhaust fan nito dito lang eh. Yan so nakaturbo yung fan niya ngayon kasi yung sensor nga tinanggal ko. Ayan, babalik ako kapag natapos to. Ayan mga kapitbay, after ng ilang minutes, yan, nag-restart po siya. Please remove the installation media, then press enter. So, ayan, remove natin to. Ayan, so tapos, let's go. I-boot na natin siya. Sana nakikita nyo, diba? So, enter. Alright. Yan na siya. Magbuboot na siya mismo doon sa OS or sa hard drive na itong, ayan, may pa-sounds pa. So, titingnan natin, no? And ito palang Linux Mint, mga kapitbahay. Kunwari, meron kayong office, tapos may problema kayo sa mga Windows license, o di kaya mga old PC na kayo. So, kung ang ginagamit lang naman ng office nyo is more in browsing, more in browser lang, like may system kayo, or di kaya Word, Excel, kasi meron tong LibreOffice na kasama na maganda na rin gamitin kung ayaw nyo ng license. Ayan, kung ayaw nyo gumastos, pwede po ito sa inyo. Kasi, eto before, sa mga call center, ginagamit talaga to, yung Linux Mint na to, doon sa mga
thin client PC. So, syempre, di ba, yung mga BPO company is, ang ginagamit lang naman natin dun is browser. Tapos, nandun lang yung dialer. Tapos, konting save, konting edit, okay na po yun. Kung gusto nyo ganito, okay na okay po sa inyo to. Alright, so let's go. Log in na natin. Okay, so ayan na siya. So, ilapit natin yung camera para makita nyo. So, let's go. So, ayan na siya mga kapitbahay. So, internet connection established. Ayan, nakalagay. So, medyo palitan natin yung kulay. Medyo masakit sa mata. Pero, okay na po to, no? So, welcome to Linux Mint. Medyo masakit sa mata yung kulay, eh. Palitan natin. Ayan. Ayan, mga kapitbahay, may LibreOffice na siya. Na kompleto na. Mayroong PowerPoint, mayroong Excel, mayroong Word, may, yan. Nandito na po lahat. Ayan, kung nyo mapapansin. Diba? So, tingnan natin. So, kung nyo mapapansin, ayan, nababasa yung internet niya. So, tingnan natin kung nababasa yung Wi-Fi. Ayan. So, nakikita niya. Buo yung Wi-Fi niya. Ayan. Try natin i-connect sa Wi-Fi. Kasi, inad ko na yung MAC address neto eh. So, tingnan natin kung magko-connect. Uy. Requesting Wi-Fi network address. Sana mag-connect. Ayun! So, ayan. Connected na po siya. Kasi, itong MAC na to, kinunik ko na. Nung MAC pa, kinunik ko na to eh. So, connected na po siya sa Wi-Fi. So, tingnan natin. Ayan, ang bilis. So, ang browser po nito is, tag nito. Tingnan natin, Punta tayo dito sa terminal. Ito ang gusto ko talaga sa Linux, eh. ifconfig. Okay, so, ayan. May IP address na po siya nakukuha. 1.10. Okay, so, kapag nag-ping tayo, google.com. Alright, so, may internet po siya. So, try natin mag-browse. Close window. Saan na ba yung ano dito? Search Firefox. Yun, ito yung browser niyang default is Firefox. So, tingnan natin yung iba. So, may Internet Explorer din siya. So, medyo pangit lang yung color. Hindi ko pa alam kung paano magpalit. So, try natin mag-YouTube. YouTube. Sakit sa mata. Ayan. So, try natin hanapin yung channel natin. Kaido Marvin TV. Alright. So, napakabilis. Medyo pangit lang yung kulay ng Ayan. So, itong Mac pala to, may itong kasamang may speaker na rin pala to. So, volume natin. Yung mic. Alright. Try natin punutin yung HDMI. Baka dito sa HDMI, kaya ganyan yung kulay. Ayun. Hindi ko lang pala nailagay yung HDMI na mabuti. Ano ba yan? Close. So, medyo basag lang yung speaker. Ayan. So, okay na okay po siya. Ang bilis po niya. Ayan. So, okay na po yan. So, i-customize na lang natin. Update ko kayo kung ano yung progress nitong Linux Mint natin. So, ayan. So, okay na po siya. Na-install na natin ng Linux Mint yung luma nating Mac Mini. Ayan. So, ganyan po yung kulay niya. So, ang dami pong, nito, desktop settings. Ang dami pong pwedeng gawin. Or dami mo pwedeng show deleted option, show. Ang dami mo pwedeng i-edit dito. Ayan. So, palitan natin yung kanyang background. So, ilalagay natin yung ganito.
O yun. So, napakaganda. So, ito. Yan. So, ano pa ba magandang background? So, ito. Yan. So, napakatingkad. So, napakaganda po. Ayan. So, let's go. Yan lang. Hanggang dito na lang muna. So, kung mayroon kayong ganyan, pwede nyo lagyan ng Linux Mint. So, LibreOffice. Ayan. So, active po yan, no? Bilis. Yan. I-customize na lang natin. Kaya, maraming salamat. God bless. Sana may natutunan kayo. So, kung meron kayong lumang ganito, huwag nyo itapon. Lagyan nyo na lang ng Linux Mint para pwede nyo ulit magamit. Alright? So, let's go!